Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Amen? Kapag ikaw po ay nasa ilalim na ng iyong mga imposibleng kalagayan sa buhay, yun po ang napakasarap na sambahin ng Diyos. Sapagkat tandaan po natin, kapag hindi na natin maunawa yung ating kalagayan, doon ka iaangat ng Diyos. Kapag nawala na ang iyong pag-asa, tiwala sa sarili, iasa mo ang lahat sa Diyos at ikaw ay iaangat ng Diyos. Amen? Dahil ang hinahanap ng Diyos ay ang mga sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Hindi po pera ang nakakapagpaligaya. Ang pera po ay naglilikha ng katalinuhan para ito ay paramihin. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, napakadunong mo. Amen? Naniwala ba? Naniwala yung katabi mo? Ulitin natin, napakatalino mo. Kaya ang buong langit, sabihin mo, kaya ang buong langit ay sumusubaybay sa iyo. Wala kang talo kahit kailanman. Ikaw ay paunlad, ng paunlad, ng paunlad, ng paunlad, ng paunlad, ng paunlad, ng paunlad, 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 paunlad! Sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo ng ating Panginoon. Hallelujah! Alam mo, sikreto lang po ay ang ikaw ay makipag-ibigang lagi sa Panginoong Jesus. At tingnan mo yung iyong kalagayan na napakaliit niyan sa harapan ng Diyos. Amen? Laging tandaan natin, miminsan lang tayong mabuhay, sabihin mo sa iyong katabi. Naniwala ba yung sinabihan mo? So, amen. So, lumigid kayo at magkwentuhan kayo. Sabihin mo, magpasya na tayo ngayon. Sige po. Kausapin mo ang iyong kapatiran at sabihin mo, magpasya na tayo ngayon na mula ngayong gabi, kakaibang mga himala ang mararanasan natin, kakaibang mga tagumpay ang darating sa ating buhay. Sige, mag-usap kayo. Pambihira ito. Itong gabing ito ay pambihira. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Sige po, kwentuhan kayo. Hallelujah. 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 Gamitin mo ang iyong bibig. Hallelujah. Gamitin ang mga palad. Hallelujah. Glory. Oh! Ang presensya ng Diyos ay naririto. Oh! Koradakira. Diara. Oh! Oh! Hallelujah! Sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, isinusugo ko ang mga anghel para paluwagin ang lahat ng lansangan sa trapiko at ang lahat ng mga kapatiran ay makarating. Oh, makarating! Makarating! Sapagkat lahat silang may layon na makadalo ngayon ay higit pa sa mananagumpay. Bumilis ang daloy ng mga sasakyan.
sa makapangyarihang pangalan ni Yesu Kristo ang ating Panginoon. Oh, sambahin natin ang Diyos. Hallelujah! 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 Kailangang huwag kang pumayag sa mga sagwil. Kailangang matapang kang manindigan at iyong ipahayag na ikaw ay may kapamahalaan. You have the authority. Amen. Amen. Hallelujah. You have to declare. You have to declare. Amen. You have to declare na inihanda ng Diyos sa iyo ang lahat ng tagumpay. Oh, purihin ng Panginoon. Kailangan magkaroon ka na ng karanasan ng di pangkaraniwang himala. Huwag kang manatili sa maliliit na himala. Maranasan mo mula ngayong gabi ang mga pambihirang himala. Bahay na hindi ikaw ang bumili. Sasakyang hindi ikaw ang gumastos. Amen. Mga mahal mo sa buhay na biglang binago ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin ang Panginoon. Laging tandaan mo kapag nagsisiksik ang mga pagsubok sa iyo dahil alam ng diablong malapit ka ng yumaman. Amen. When there are tests and trials all around you because Satan is so afraid na darating na ang iyong hinihintay. Hallelujah! Oh, sambahin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos. Hallelujah! 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 Oh, ang lakas natin ay galing sa Kanya. Ang yaman natin ay mula sa Kanya. At sa loob na tayo na magkakatipon. Dahil ibig natin ang Diyos. Sa loob na tayo'y sumasamba. Bukal sa ating puso kung bakit tayo ay nangagkakatipon. Oh! 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 Hallelujah! 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 Sambahin ang Diyos ng nagkakaingayan. Kaya huwag impit. Amen? Kailangang maingay ang pagsamba natin sa Diyos. Amen? Gamitin mo ang iyong bibig. Hallelujah! Sapagkat ang bibig natin nilikha para sambahin, para purihin, para pasalamatan ang Diyos. Ang puso mo ay bumubukal ng tubig ng buhay. Kaya ang labi mo, ang aagos ay makapagbibigay ng buhay at kamatayan sa mga diablo at demonyo. Amen. Hallelujah. Oh, sige po, kausapin mo ang Diyos at sabihin mo, sobra ang kabutihan mo sa akin. Sige po, sambahin mo ang Diyos, sabihin mo, sobra ang kabutihan mo, Panginoon. Dakilang Diyos, siya'y napakabuti. Sasalamatan ko lang po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa aming buhay. Na hindi niya kami pinababayaan at dahil di niya kami pinababayaan kahit kailanman. Patuloy niya akong binibigyan ng kalakasan sa panahon ng aking kahinaan, binibigyan niya akong kalakasan. Ang aking pamilya hindi niya pinababayaan. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Sa panahon ng kaligaligan, ang Panginoon ay laging tumutulong. Sa panahon ng mga paghamon ni Pastor, kahit papaano, humingi ako sa Panginoon, kahit papaano ay nakakapagbigay ako sa gawain ng Panginoon dahil alam kong magagamit ito sa kalaganap ng salita ng Panginoon. Dahil yun lang ang ating purpose sa buhay natin na ito eh. Ang lumaganap ang salita ng Panginoon, magamit tayo para sa kanyang pangalan, di po ba?
Kanya patuloy nating purihin ng Panginoon, pasalamatan sa araw-araw ng ating buhay. Kanya pinasasalamatan ko ang Panginoon sa buhay ko, sa mga nangyayari sa buhay ko, mga himalang minsan na hindi ko sukat akalain na nangyayari sa akin. Sa mga pagpapala, sa kabutihan niya sa aking pamilya, sa aking mga anak. Na minsan ay merong nagpapaaral sa mga anak ko na hindi ko sukat akalain. Pero nakatapos na sila, Panginoon. Ang Panginoon pa rin ang nagbigay ng lahat ng yan. At sa hanap buhay ng mister ko, kahit papaano, di pa rin niya kami pinababayaan kahit na yung kanyang amo ay minsan ay napakabait. Pero nandyan ang Panginoon. Handang ang kamay niya ay laging nandyan, hindi niya kami pinababayaan. At ang aking goiter, alam ko pinagaling na ako ng Panginoon. Purihin ng Panginoon, ako'y kanya ng pinagaling. Binigyan niya ako ng kalakasan. Kasi nung nakaraang itong linggo na to, parang hindi ako, nahirapan akong huminga. Pero lagi-lagi ko naman hinihingi sa Panginoon yun. Tapos, punta ako sa doktor, binigyan niya ako ng gamot. Pero ngayon maayos na yung paghinga ko. Kasi nagpapalpitate ho ako eh. Kanya sabi ko, Panginoon, bigyan pa po ako ng mahabang buhay. Kailangan pa ako ng pamilya ko. Naglingkod pa ako sa iyo, papurihin kita at parangalan sa buhay kong ito. Sabi ko pong ganyan sa Panginoon. Marami pa po akong gustong gawin sa buhay ko. Magamit patuloy ng Panginoon sa kanyang gawain, hindi po ba? Kanya pinupulit, pinasasalamatan ko ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa akin, sa pagliligtas niya sa akin, sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon. Papuri sa Panginoon. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. When you speak in tongues, you are speaking mysteries in the hearing of God. Kapag nagsalita ka sa ibang wika, ikay nagpapahayag ng mga hiwaga sa pandinig ng Diyos. O kasakido ka, sukuralada, kiyaralada, handa ka. At makita mo, iipaunawa ng Espiritu ng Diyos sa iyo na ang lahat ng kailangan mo'y kasama mo araw at gabi. Lahat ng pagpapala ay nasa iyo na. At iyo lamang hihilingin sa Diyos na ipakita sa iyo. At laging tandaan mo sa iyong suliranin sa likod noon ay ang iyong biyaya. Hallelujah! Oh, kung ito'y maunawa ng lahat, ibigay ng Diyos ang pangunawa sa iyo. Ora da kido ko. Sige, sampahin natin ang Diyos in tongues. Ora handa kiro. Hokas sa karalan. Shanda kido. Handa ka sa karalan. Kira handa kiro. Hoka ka sa karalan. Shanda kido ka sa karalan. Kaya na maganda. Ora lada kido ko ka sa karalan. Kaya na maganda. Hoka sa karalan. Kaya na maganda ka sa karalan. So, kumuha ka ng partner at kayo ay magpatong ng kamay sa isa't isa and then pray in tongues. Sige po. Ipatong mo ang kamay sa iyong katabi. Sige po, speak in tongues. So kasakida kakasakaralada kiyarala handa kasakara. O kasakaralada kiyarala handa kiyasa. Sanda kasakada magadagan. Orala kiyara kasakada. This is uncommon nights. This is not an ordinary night. This is an uncommon night. O kasakada kayara. O kasakaralada kiya. Yara handa yaralada ko. Kida kasukaralada kiyara. Ayaralada yara. O kasakaralada kiyara, handa yaralada, handa kasakaralada kiyara, handa yaralada, koralada, yaralada, ibukas mo ang iyong bibig, aralada, kiyaralada, handa yaralada, orada, hiyarala, handa yaralada, korada, kiyara, kasakaralada, oralada, kayara, magana, kasakara, magana, kasa, oralada, kiyarala, handa yaralada, oralada, kayara, magana, kasakara, magana, oh, mas maganda na ang maingay kaysa tahimik. Harada, hiyaralada, sanda yaralada, kakasakarala. Oh, rada kasakarala.
Shanday! Isigaw mo, isigaw mo! Oh! Kasakara! Oh! Kiyarala! Handa yarala! Oh! Kasakara! Lola yarala! Oh! Kasakara! Lola la yarala! Sharala! Yarala! 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 Hallelujah! 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 So ngumiti ka ngayon sa harapan ng Diyos. Be of good cheer. Smile. Because God, the Father and the Son and the Holy Spirit is watching us. Ngumiti ka na para bang wala kang problema. Amen? Hallelujah. Ngumiti ka na para bang wala kang dalahin sa buhay. Ngumiti ka na ikay naniniwala at nagtitiwala na ikaw ay nasa kamay ng Panginoong Hesukristo at ng Ama. Ngumiti ka sapagkat ikaw ay labis na pinagpala. Humalakha ka sapagkat talo mo ang dyablo. Amen? Alam mo ba ang halakhak? Alam mo ba ang tawa? Hallelujah! Oh! Higit pa tayo sa mananagumpay. Huwag mong pagbibigyan ng isipang nagsasabi na wala namang kwenta yung iyong ginagawa. Iyong i-reject yun. Sapagkat may nangyayari sa supernatural na daigdig kapag tayo nagkakaingay. Amen? Ang lahat ng naniniwala ay ipalakpak ang kamay. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yun pong sobrang kagalak at katuwaan sa Diyos, iba po ang palakpak noon. Yun talagang bilib na bilib sa Diyos, ibang pumalakpak. Hallelujah! 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 Glory! Woo! Woo! Hallelujah! Amen? Kaya nga, unawain mong mabuti, ang pagpapala mo ay nasa iyong bibig. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pagpapala mo ay nasa iyong bibig. Sapagkat yun po ang Biblia. Kung ano ang naririnig sa iyong bibig, yun ang mangyayari sa iyo. Kaya sa halip na puro kahirapan ang marinig sa iyong bibig, ay mahirap na nga ang paligid. Tapos sasabihin mo pa, ay sabihin mo na may kasaganaan. Nakukuha niyo po?
kasaganaan. So, overflowing cash to our bank, endlessly receive. Banks, wag isa lang. Kailangan marami kang bangko. Dahil 500,000 ang insurance, kaya kailangan meron kang iba-iba dahil milyon ang darating sa iyo. Ikaw ba'y naniniwala? Ba't malalam niya yung amen? Ikaw ba'y naniniwala na darating sa iyo ang mga pagpapala na hindi mo pinaghirapan kundi niluhuran mo? Nakukuha niyo po? Salamat sa isang amen. Dahil yung pong naniniwala, laging maingay. Hello? Purihin ang Diyos. Ang Diyos po ay napakabuti. So, Tagalogin natin. Overflowing. Ang ibig sabihin ay umaagos ng labis. Over. Ibig sabihin, kung ito ang Pasig River, ito ang kalsada, lampas doon ang tubig at nagkakabaha sa lansangan. Yun po ang overflow. Amen? Kaya nga, hindi kaya ng isang bangko yung iyong pagpapalang darating. Kung naniniwala ka, kung hindi, sa bank account ko papasok yon. Nakukuha nyo? At palagay ko, hindi ninyo ibig. Amen? So, laging tandaan po natin, laging aapaw ang inyong sisidlan. Nakukuha nyo po? Ikaw ba'y naniniwala? Huwag kang tumingin sa edad mo. Huwag kang tumingin sa pension mo. Huwag kang tumingin sa wala ka ng hanap buhay. Pagbigyan mo ang Diyos na gumawa ng himala sa iyo. Nakukuha nyo? So, ngayon po, iyong ipatong ang kanang kamay mo sa iyong ulunan at ang kaliwang kamay sa pagitan ng iyong sikmura at tiyan. So, laging tandaan mo na ang iyong sikmura o gut ay nakaugnay sa iyong isipan. Your gut is connected to your brain. At ito ipapaliwanag ko mamaya kung paano darating ang mga pagpapalang hindi mo inaasahan. O Diyos sa aming Ama, magliwanag ang isipan ng bawat isa at maging matibay ang kanilang sikmura sa pagtitiwala sa bawat salita mo na kanilang mapapakinggan. At maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. 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 So una, meron tayong personal na mentor at siyan ay ang banal na Espiritu. Pangalawa, meron tayong personal na protector at siyan ay ang Panginoong Jesucristo. At pangatlo, meron tayong tagapanood. At siya ang handang lantarang magpala at magbigay ng biyaya. At laging paniwalaan mo na ikaw ay mabiyaya. Sabihin mo, ako ay mabiyaya. Ako ay nag-uumapaw ang pagpapala. Walang katulad ang lakas at tibay ng aking katawan. Kaya tuloy-tuloy, walang tigil na ako ay susulong at hindi magpapabago-bago ng isipan sapagkat sa pagsulong nandun ang pagtatagumpay. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aking inaangkin ang nakatakda at ipinapahayag ang mga biyaya ay nasa akin ng labi. Sa pangalan ng aking Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Purihin ang Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti. Kayo ba'y naniniwala na napakabuti ng Diyos? Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree.
Amen po ba yung gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Narinig niyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Nakagugulat ang patutuo tungkol dito sa radio set at sa USB at dito sa bagong poster at sa mga poster ng mga nakaraang taon. Kung paano ang kanilang buhay, ang kanilang bahay, hanap buhay ay napagpapala. At sunod-sunod ang mga patutuo mula sa iba't ibang dako ng bansa at sa mga isla na sila ay napagpapala nitong radio set combined with USB with 50 sermons. At sila raw ay binibless ng Panginoon dahil doon sa mga mensahe. Kaya hinahamon ko ang bawat isa na gamitin ninyo ito, tools for reaping souls, tools for the harvest of soul, tools para madala mo ang iyong mga kamag-anak sa Diyos sa pamamagitan ng buhay na mensahe na nasa USB sa radio set na ito. At ang iyo lamang gagawin is to send a 4,000 offering para sa partnership para mapalaganap natin ng malawakan ng Ebanghelyo. At ako'y dadalangin na kayo ay pagpalain ng Diyos at bigyan kayo ng halagang ito para kayo ay mapagpala. Poster and a combination of transistor radio and USB. Aking Ama, pagpalain mo po sila at maranasan nila ang mga buhay na patutuo ng maraming naranasan itong kanilang naipagkaloob na 4,000 at itong kanilang natanggap na radio set at USB. Mapagpala sila katulad nila at maranasan nila ang kaibang biyaya at pagpapala na dadaloy sa kanilang buhay sa sandali na sila ay magkaroon nito. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kaya nga po, sa Matthew or sa Luke 2:49, ito po ang ating teksto. Ito ang sikreto. Laging tandaan mo po, merong sikreto ang langit. At ang sabi po ng Luke 2:49, "But why did you need to search?" He asked. "Didn't you know that I must be in my Father's house?" So atin pong pansinin na mismong sinabi ng Panginoong Hesukristo, dahil siya hinahanap ng kanyang ama at ina, at hindi na siya dapat panghanapin sapagkat siya ay nakatuon sa ipinagagawa sa kanya ng kanyang ama. Kaya nga kung iyong maunawaan, basta ang iyong sentro ng buhay ay ang ipinagagawa ng ama, glory, ano ang mangyayari sa iyong buhay? Kaya pag alam mo ang ipinagagawa sa iyo ng iyong ama, yun ang magiging iyong gawain. At dahil iyon ang gawain ang ipinagagawa ng ama, sa unang Tesalonica, 1 Thessalonians 4:11, ito naman ang ating gawain at yun ay ang gawain ng ating ama. Make it your goal to live a quiet life.
minding your own business and working with your hands, just as we instructed you before. So gawin mong iyong puntirya na mabuhay ng isang payapat matahimik na pamumuhay. At ano ang payapang buhay? Ang iyong gawait pananagutan, ang iyong pinagkakaabalahan. Amen? Make sure that you are doing your own business. And what is your business? To make your family a strong family. Amen? And to make your children respectable. Working with your hands just as we instructed you before. Kaya nga po, ang ating unang gagawin ay alamin ang gawain ng Diyos. At ang gawain ng Ama ay ikaw at ako ay magpakaalam na laging dumalo at ating ilagay ang ating sarili sa pagsamba sa Kanya. Hindi lamang sa tuwing tayo magtitipon kung Biyernes, kung Linggo, kundi sa araw-araw mong pagkabuhay, kailangang tampok sa ating buhay ay ang pagsamba sa Diyos. Kaya nga ating unawait kilalanin. Ang titulo po ng mensahe for tonight, Finish, Restarting Anew. At laganap na at natapos na, nagpapanibago tayong panimula. Ang pananalig po ay hindi nagtatapos. Faith shall not be fulfilled. It will be transcended by another dream. Ang pananalig po hindi nagtatapos habang may buhay tayo, tayo ay mananalig. Sapagkat sa pagtatapos ng isang pangarap, may kasunod na mas mataas at mas malaking pangarap. Amen po ba? The secret or the fountain of youth is your faith. Ang pinagmumula ng iyong kabataan at mananatili kang bata, malakas ang puso at matibay ang isipan because you always live by faith. Ika'y laging nabubuhay sa pananalig. At ang pinakamagandang pananalig, kapag hindi mo maunawaan ang nangyayari, keep your mouth shut. Sabihin mo sa iyong katabi, keep your mouth shut. Hindi mo na nga nauunawaan, baka kung ano-ano pa ang lumabas sa iyong bibig. Na kokontra dun sa pangarap ng Diyos na inilagay sa iyong buhay. Sasabihin mo, keep your mouth shut. Ang isang English, sip your mouth. Isiper mo ang iyong bibig. Kung hindi mo maintindihan ang mga nangyayari, mas malamang ay magsalita ka ng kokontra dun sa iyong pangarap. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ang aking bayan ay hindi ko kinalugdan dahil sa ilang they provoke me. In the wilderness, they provoke me. And in the desert, they grieve me. Hindi ko kinalugdan ang aking bayan sapagkat sa kagubatan, ako ay kanilang laging hinahamon. At sa disyerto, ako ay kanilang laging pinipighati. Kaya nga kung tayo matututo na tumingin sa katapatan ng Diyos sapagkat alam naman niya ang kanyang ginagawa, nalalaman niya ang bawat sitwasyon ng ating buhay. At kailangan marinig sa atin ay pagsamba, pagpupuri, pagpapasalamat. At kapag ito ang laging naririnig ng Diyos, magliliwanag ang kanyang balak sa bawat araw ng ating buhay. Kaya napakahalaga po na ika'y laging lumakad na puspos ng banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu lamang ang may dalang bunga. Ang bunga ko ay ang magmumula sa aking kahinaan. Pero ang bunga ng banal na Espiritu ay manggagaling sa kanyang kapangyarihan. At kapag namumunga ang banal na Espiritu sa iyo at sa akin, iibig tayo na hindi na tayo tuturuan pa.
sapagkat napakaliwanag ng Biblia, isusulat ko sa inyong puso ang aking mga utos. Isusulat ko sa inyong puso ang aking mga batas at mauunawaan ninyo kung gaano kaganda ito. Kaya nga, unawain nating mabuti. Kaya tayo may pagsubok sapagkat tayo nabubuhay na nagtitiwala sa Diyos. Ang mga hindi nagtitiwala sa Diyos ay may pagsubok din. Ang pagsubok natin, every test that we passes through, we always pass. Ang lahat ng pagsubok na ating dinaraanan, lagi nating naipapasa. Kaya buhay pa tayo hanggang ngayon. Tingnan mo ang iyong katabi at makikita mo na hindi siya tumatanda. Purihin ng Diyos. Nakagagalak po at nakatutuwa na maglingkod sa Panginoon. Dahil sa paglilingkod, nandun po ang kaligayahan. Sa paglilingkod ay ang pagsama ng Diyos ay duroon. At wala po akong hinangad sa aking puso kundi ang inilagay ng Diyos at ito ay ang ating bansa, ang Pilipinas. Naalaala ko sa 3 lugar ng South Korea doon sa panahon ng Breakthrough Prayer Tour at Church Growth Conference, 2 magkasunod na taon ng 1995 at 1996. Ako po'y lumuluha ng matinding pag-iyak na gawin ng Diyos ang Pilipinas na maunlad at pangunahin na bansa sa buong daigdig. At yun pong pag-iyak kong yun ay inalagaan ko at nalalaman ko na ito po ay buhat sa Diyos. Kaya't ngayon pong sandaling ito, yung kaganapan po noong 1995-1996. So, kung atin pong unawain more than 10 years ago, at ito po ay nag-umpisang maganap at mangyari noong 1999 na makapasok po tayo sa telebisyon. At ito po ay napakahalaking halaga ng salapi. At kailangan po na merong mahipo ang kapangyarihan ng Diyos upang tangkilikin ang bahagi ng pagbibigay ng kaloob. At kapansin-pansin po, dahil nais kong inyong maintindihan mabuti ang halagang kailangan ng ministeryong ito na nagdadala ng kadakilaan ng Diyos, ng katanyagan ng Diyos, at ng pagiging sikat ng Panginoong Hesukristo. Kaya't kayo ay aking hinahamon na maging financial partner ng gawain ito at titiyakin ko sa inyo na mararanasan ninyo ang kasaganaan. Kaya kailangan bawat isa sa atin ay magkaroon ng abundant mentality or mentality of abundance. At para ito ay mapa sa isang tao, kailangan siya ay magpakawili sa Panginoong Hesukristo. Kaya sa inyong kapasyahan na maging financial partner, katuwang ng ministeryong ito, laging atin pong aalalahanin na ang iyong pag-aani ay 100 ibayo sapagkat ikaw ay willing-willing na magbigay ng bahagi sa pananalaping kailangan ng gawain ito. At ako'y dadalangin. At iyong pagpasyahan ito at huwag mong ipagpapaliban, kundi pagpasyahan mo dahil pag hindi mo pinagpasyahan, makakalimutan mo ito at ito ay isa sa pintuan ng Diyos para sa iyong higit na mas masaganang buhay. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, ang pagtawag ay buhat sa iyo at gumagamit ka ng labi. Gamitin mo ang labing ito para ang iyong pananalita ay tumimo at matanim sa kanilang puso at
maglikha ng larawan sa kanilang isipan ng kaginhawahan ng pagkamasunurin. Kaya't bigyan mo sila ng bukod tanging pagpapasya na sila ay makakaisa ko at sila ay magkakaloob dahil sa kahalagahan ng iyong salita. Pagpalain mo sila at hayaan mong masaganang makapaglakbay sila sa agos ng iyong masaganang pinansyal na pagpapala sa kanilang buhay. Maganap ito sa sandali ng kanilang pagpapasya at pagkakaloob at magpatuloy sila sa pagiging financial partner ng palatuntunan ito. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Napakahirap po na makita mo ang 20 anyos na mukhang 60. Hindi baling ang 80 anyos ay magmukhang 20. At yun ay nakakapagpasigla. Kaya nga, paano ka mananatiling bata kapag ikaw ay laging nakikipag-ibigan kay Hesus Kristo? At sino ang kikilos para tayo makipag-ibigan kay Hesus Kristo? Laging tandaan natin sa panahon na ang presensya ng Diyos ay nasa atin, ang lilitaw ay ang ating kahinaan. Sa panahon ng ating pagsubok, 3 ang lilitaw na ating kasalanang hindi natin alam. Una, our secret fault will be manifested. You will discover your secret error. And then you will understand your presumptuous sin. Ano po ang 3 ito? Kaya ako'y nagpapasiyasat kapag ako'y nabigo at hindi ko maunawaan kung bakit. Sapagkat may mga lihim akong pagkakamali na hindi ko alam at kailangang maisiwalat sa akin. So, secret fault and hidden error. Lihim na pagkakamali at nakatagong pagkakamali dahil yung fault and error halos isa ang Tagalog. Pero ang meaning sa English ay medyo may pagkakaiba, pero gawin na natin para tayo magkaunawaan, lihim na pagkakamali at nakatagong pagkakamali. At ang pangatlo, presumptuous sin, akala natin na yun ang pinagagawa ng Diyos, hindi pala. Kaya nga, unawain nating mabuti. Bagamat ang sabi ng Biblia, he who started a good work in you shall see it into completion. Subalit unawain po natin, the God who started the good work, it is in partnership with us. Kaya masasabi mo rin, the work that I started with Jesus, it shall be finished. Matatapos ko ang ipinagagawa sa akin ng Panginoon. Matatapos mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya huwag kang papayag na ikay manatiling laging kapos. Huwag kang papayag na ikaw ay magpatuloy na nangungutang. At kailang katitigil sa pangungutang, sa sandaling hindi ka na mangutang. Ganun lamang pong kasimple. At tandaan mo na kapag tinigilan mo ang pangungutang, magsisimula kang magpautang. Hanggat hindi mo isinasara ang gripo, tuloy-tuloy ang agos ng tubig nito. At paano mo mapapatigil? Eh di isara mo. Ganon din ang pangungutang. Tahimik. Huwag magkaroon ng pananagutan ng sino man sa inyo malibang umibig kayo sa isa't isa. Kaya nga kung ang iyong intensyon at layunin ay yumaman para sa kapwa-tao mo, ikaw ay pagbibigyan ng Diyos. Subalit kung ang iyong pagyaman, ang mithiin mo'y para sa iyong sarili, mabagal po yan. Pero kapag sa kalwalhatian ng Diyos, mabilis po yung aagos. Kaya napakahalaga. So, every day, there is a start, the beginning of the day, and there is an ending or closing of the day. There is a beginning of the night, and there will be an ending or closing of the nights. There is the beginning of the week, Sunday, and it will close on Saturday. Saturday. Ibig sabihin, uupo ka na lang pag Saturday. Amen? At laging uunawain mo kahit bumabagyo, basta Sunday, laging may araw. Hello? At bawat
Lunes ay laging may buwan. At kapag merong buwan, mapipigilan ang high and low tide. Nakukuha niyo po. Dahil ang pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat ay nakadepende sa pwesto ng buwan. Kaya every Monday, it will be high tide for you because you will be strengthened by God because you receive the light of the sun on Sunday. Kaya huwag kang liliban ng Sunday. Nakukuha niyo po. Ulitin kong muli, huwag kang mag-a-absent ng Sunday. Magkakahiwalay kaming magkaibigan kapag Sunday. Kapag hindi iginalang ang iginagalang kong Diyos, hindi na baling mawalan ako ng kaibigan. There must be an order of your life. Kung gaano mo pahahalagahan ng Diyos, sobra ang gagawing pagpapahalaga sa iyo ng Diyos. Kaya nga sabi nung isa, Panginoon, bago po kami maglingkod sa iyo, ililibing muna namin ang aming tatay. At ang sabi niya, huwag mo nang ilibing, bayaan mo nang mga patay ang maglibing sa iyo. Kaya paglibing, bayaan mo nang yung mga patay ang maglibing doon sa ililibing. At ikay magpatuloy sa gawain ng Diyos. Kung tunay na ang Diyos ang talagang iyong iniibig, walang pwedeng maging hadlang. Amen po ba? Kaya kailangang humiwalay ka sa mga relasyon sa nakaraan na ikaw ay binabalik sa nakaraan. At lumipat ka sa panibagong relasyon na iniaangat ka patungo sa langit. Amen! Hallelujah! My life is not connected with people. Ang aking buhay ay hindi nakakonekta sa tao sapagkat ang aking puso ay nakakonekta lagi sa puso ng Diyos. Kaya nga unawain nating mabuti, there is always a good start and there will be a great finish. Laging mabuti ang panimula at dakila ang magiging kaganapan ng pagtatapos. Kaya unawain mong mabuti. Ang sabi ni Caleb, kilala niyo si Caleb? Si Caleb at si Joshua sa 12 espiya. Kaya nabalam ng 40 taon ang kanilang pagpasok sa lupang pangako. At kung ikaw ay hindi lalakad sa pananalig, mababalam ng 40 taon, 40 taon ang iyong pagpapala. Huwag naman sana. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi mangyayari sa akin yan. At bakit nabalam? Sapagkat nagpadala ng 12 espiya. Ang majority report, patay tayo, mga higante ang tao roon. Nakalimutan nila ang pangako ng Diyos. Huwag na huwag mong kalilimutan ang pangako ng Diyos sapagkat kahit ano nangyayari sa iyo, ang pangako ng Diyos ay tuloy-tuloy. Iiwan ka ng mga tao pero ang Diyos hindi ka iiwan. Yung hindi makapaghintay. Kaya nga ang sabi ng Biblia, they are hungry and they are weary and they are thirsty. Sila ay gutom, sila ay pagod na at sila ay nauuhaw. Ngunit ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos ay mananahimik sa panahon ng gutom, mananahimik sa panahon ng kapaguran. Hindi matatakot sapagkat alam niya na ang Diyos niya ang tutustos, ang Diyos niya ang mag-aangat sa kanya. Hallelujah! Oh, purihin ng Panginoon. At dumating ang minority report. Dumating ang dalawa. May dalang malalaking bunga ng mga puno. At ang sabi niya, napakaganda ng lupang pangako ng Diyos. Nandun ang lahat ng kasaganan. Nandun ang lahat ng mga magagandang bunga ng lupain. Halika na! Halika na kayo! Tayo'y pumasok na at lusubin natin. At ang sabi ng 10, tandaan mo po, ang bad report ay madali pong kumalat. Patay tayo doon. Walang buhay doon. Mga higante at tayo para lang tipaklong sa kanilang harapan. So ang kanilang pananaw ay maliit. Pero ang pananaw natin, tayo higit pa sa mananagumpay. Amen. Ang pananaw natin, tayo ulo at hindi buntot. Ang pananaw natin, si Satanas ay tapakan natin. Sapagkat yun ang sabi ng Biblia. Hallelujah. Basta sinabi ng Biblia, ating susundin.
Kaya ikaw po ay magiging mapili sa pagkaibigan. Pag ang iyong kaibigan hindi ka pinararangalan at hindi ginagalang ang iyong pangarap, iwan mo yung kaibigan mong yon sapagkat siya ang magiging Judas sa iyong landas. Masakit po ang katotohanan, pero kailangan lumakad tayo sa katotohanan. If they don't want to go with you, leave them behind. Nakukuha niyo po. Kung hindi sila sasama sa iyo, iwan mo sila sapagkat sila ay magiging pabigat. Brother, kawawa naman sila. Bayaan mong iba ang kanilang makahalubilo. Maliligtas din sila. Pero wag kang maaantala doon sa pinagdadalhan sa iyo ng Diyos na masaganang kalagayan ng buhay. Kaya't, ang sabi ng dalawa, let us go and enter the land. For the giants, true that there are giants inside, but they are bread for us. Glory. Your big enemy will give you a great future. Ang malaki mong kaaway sa buhay ay dadalhin ka sa magandang tiyak na kinabukasan. Hallelujah. Ang kawalan mo ngayon ay makakalimutan mo bukas. Bakit? Sapagkat nung mabayubay sa krus ang Panginoon, ikatlong araw, siya nabuhay na maguli. Ang iyong pagsubok ngayon, bukas pangalawa, mas malaki yung pagdadalhan sa iyo ng Diyos dyan sa iyong dinaraanan ngayon. Pero kailangan ang kaut-utan dila mo ay yung may pananalig sa Diyos. Huwag yung matatakutin. Iwan mo muna yung matatakutin dahil nakakahawa ang takot. Ang nasa iyo ay katapangan. Ang nasa iyo ay espiritu ng pag-ibig at mabuting pag-iisip. Maaaring nalulungkot ka at hindi mo maunawaan itong iyong naririnig. Ang dahilan sapagkat ikay nakatingin sa bagay ng daigdig na akala mo'y dunwag mo mula ang iyong kaunlaran. Ang kaunlaran natin magbubuhat ay sa kamay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang Diyos po'y napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay napakabuti. At pinagalitan ng kuya Eliab niya si David at ang sabi, kutong lupa ka, ba't iniwan mo yung mga tupa sa ating bukid? Sinong nag-aalaga ron? Baka yun lahat ay mamatay. Bakit siya nagalit kay David? Dahil alam niya na si David ang nilangisan. Laging tandaan mo, ang tao ay uusigin ka because of jealousy, because of envy, dahil may kakaiba kang pahid na galing sa Diyos. Bakit lagi kang nasa revival? Because of the different anointing that is in your life. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayong tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayong mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com
para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Amen? Kakaiba ang iyong anointing, kakaiba ang iyong kapangyarihan, kakaiba ang iyong kapusukan pagdating sa pagsamba sa Diyos. At pansinin po natin nung tawagin ng Panginoon ng mga alagad, ano ang sabi niya? Go ahead of me. Yun ba sinabi ng Panginoon? No! Ang sabi niya, follow me! Follow me! So hindi natin uunahan ng Diyos. Hindi natin uunahan ng Panginoon. Kailangan siya lagi ang nasa unahan. Pag siya na mahinga, tayo mamahinga. At pag siya tumayo, tayo tumayo. At paano mo ito matutuklasan? Sa pamamagitan ng buhay na pakikipag-ibigan sa Kanya. Relationship, fellowship, and then ministry. Buhay na relasyon, buhay na pakikisama, at magkakaroon ka ng paglilingkod. At saan nagsisimula ang paglilingkod? Sa iyong isipan at puso. Kaya pag ikay naglilingkod sa puso mo't isipan, baliwala po ang higpit ng trapiko. Aawitan mo ang trapiko at ito ay magbubukas. Sapagkat ayaw ng dyablo na sumasamba ka sa gitna ng traffic. Inggitero ang dyablo. Gusto niya siya ang sasambahin. Ang ikatlong pagtukso sa Panginoon, sambahin mo ako at ibibigay ko ang lahat ng karangyaan ng mundo. Ang sabi niya, Satan! Iisang sasambahin, Satanas, ang Diyos sa kataasan. Kaya pag sinasamba mo lagi ang Diyos, galit na umiiwas ang dyablo at hinahayaang ikaw ay tumuloy. Gusto mong magluwag ang iyong buhay, sambahin mo ang Diyos. Gusto mong maranasan ang kaligayahan at mawala ang kapanglawan, sambahin mo ang Diyos. Huwag kang titingin sa iyong pangangailangan. Tumingin ka ay sa Diyos at pinanggagalingan ng tusto sa ating kailangan. Sapagkat ang sabi niya, huwag kayong mag-alala sa inyong kailangan sapagkat natustusan na kayo. Hallelujah. Ngayon, ang ating namang pagkukulan ng ating buong buhay at panahon ay ang kailangan ng Diyos. God need to be blessed. God desire to be worshiped. Kaya paramihin mo ang pagpapala mo sa Diyos, paramihin mo ang pagsamba sa Diyos, paramihin mo ang pagpapasalamat sa Diyos. At paano siya pasasalamatan? Balikan mo yung mga nakaraan na ikay iniligtas. Balikan mo yung nakaraan na hindi ka nagbayad ng ganito, ganon. Balikan mo yung mga pangyayari sa iyong buhay na ang mga anak mo, wala kang tuition na ginastos. At ang mga anak mo ay pinagpapala ng Diyos ngayon at pinauunlad at iniaangat. Balikan mo yung mga bagay na yon. At balikan mo yung malalaking pagsubok at krisis na iyong napagtagumpayan at muli lalakas at titibay ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ang buhay natin, pag-unlad sa pagtitiwala sa Diyos. Ang pag-asa natin ay tanging si Hesus Kristo. Hallelujah. So, atin pong unawain ang sabi ni Caleb, give me my mountains at 85 years old. Laging tandaan mo, hindi nakatingin ng Diyos sa edad. 85 anyos, ang sabi niya, ibigay mo ang gusto niyang mana ay bundok, sapagkat sa bundok may labanan. Sa patag, nakakatulog, pero sa pagsubok, laging gising. At linuluhuran ang mga kalaban. Hello? Amen. Amen. So isulat mo sa papel ang iyong mga problema, luhuran mo. Sa akin, hindi ko na isinusulat. Pinaiilang lang ko na lang sa himpapawid. At inuutusan ko na ito ay malutas. Kaya nga, unawain mong mabuti na ikaw ay kinatatakutan ng buong impyerno. Sabihin mo sa iyong katabi, bakit ba ikay puro takot at pangamba? Hindi mo ba alam sa buong impyerno ikaw ang kinatatakutan? At ano ang katibayan na ikay kinatatakutan ng mga demonyo? Dahil ayaw niyang ikay matuto. Sabihin mo sa iyong katabi, ayaw niyang ikay matuto. Dahil sa sandali na ikay matuto, hallelujah, yung lugar mo ay paghaharian ng Diyos sapagkat hindi ka papayag na hindi maghari ang Diyos mo sapagkat tandaan mo, para simulan ang simbahan ang pinili niya, 12 at ang isa'y Judas pa, 12 na masasama ang ugali.
Hindi tumitingin ang Diyos sa masamang ugali. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang gagawin niya para alisin ang masamang ugali sa kanyang mga tinawag. At ikaw ay tinawag. At kung ang Diyos ay tumitingin sa ugali, matagal na tayong patay lahat. Hello? Sapagkat ang magsabi ng hangal sa kanyang kapwa ay mananagot. Kaya nga unawain mong mabuti, napakabuti ng pag-ibig ng Diyos. Diinan natin, napakabuti ng pag-ibig ng Diyos. Kaya magtatapos ka doon sa iyong isang pangarap para makapagsimula ka ng panibagong pangarap. Amen? Tingnan mo ang iyong sarili at sabihin mo, ako'y higit pa sa mananagumpay. Kaya, unawain nating mabuti. The size of your enemy will determine your reward. Ang laki ng iyong kaaway ang siyang titiyak sa iyong gantimpala. Amen po ba? Meron ka bang kaaway? Kung wala kang kaaway, baka hindi si Jesus ang iyong sinusundan. Ang sumusunod kay Jesus, nakalilika ng maraming kaaway. Tahimik yata. So, kaya kailangan nakatingin tayo kay Hesus Kristo. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan naka-focus tayo kay Hesus Kristo. Because when we focus on Jesus Christ, there will be progress. Focus, then progression, then enthusiasm, then obsession. Kapag ikay nakatingin kay Hesus Kristo, hallelujah, ikaw ay uunlad, ikaw ay susulong, at hindi ka uurong. Bakit? Sapagkat lagi kang magagalak kapag kasama mo ang Panginoong Hesus Kristo. Laging tandaan mo, at paulit-ulit kong sinasabi, nung mapako sa krus ang Panginoong Hesus Kristo, nagdiwang ang buong impyerno. Akala nila, natalo nila at nasira nila ang balak ng Diyos. Hindi nila alam ang lihim na plano ng Diyos na ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak ay mabayubay doon sa krus. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pangunguna ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pangunguna ni Pastor Rodel Pantaleon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pangunguna ni Sister Jennifer Gonzales. Sa Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Ruperto Rillo, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas.
sa Bicol Region sa pauna ni Pastor Artem Landong sa second floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating iniklara na si Jesus ay Diyos at siya'y naghahari sa lahat ng may pananalig. Magalak, magpuri at luwalhati ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration at maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa o po 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po'y aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat biyernes na kung saan tayo po'y nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na't magmadali, tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016. Kaya ang pagtatagumpay natin, laging alalahanin natin ang mapako sa Jesucristo sa krus. At ikatlong araw siya nabuhay na maguli. Kaya unawain mong mabuti, ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lamang ang katumbas sa Diyos. Kaya yung iyong tinitiis na 20 taon na, isang kisap mata, magkakaroon ka ng kaginawahan, isang kisap mata, bubuhos! Do you believe that at the twinkling of an eye, gagawa ang Diyos ng himala sa iyong buhay? Hallelujah! Laging tandaan natin na tapat ang Diyos. At ang isa lamang problema, maraming Kristiyano ang walang pananalig. Ikaw ba ay may pananalig? Huwag kang sasagot. Marami ang walang pananalig. Natahimik. Tingnan natin sa Mark 4:40. Yung sinabi ng Panginoon, and He said unto them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Kaya kapag natakot ka sa pera, kapag natakot ka sa sakit, you have no faith. You have no faith if you are fearful. Meron ka bang kinatatakutan? Na baka isang araw ikay mamatay? Na baka isang araw baka ikay ma-stroke? Laging tandaan mo, ang stroke ng Diyos ay paunlad at pataas. Hindi siya nag-i-stroke ng pababa. Ulitin kong mabuti, iniaangat ka ng Diyos. Itinataas ka ng Diyos. How is it that you have no faith? Bakit wala kang pananalig? At ano ang katibayan na wala kang pananalig? Nakatingin ka lagi ay sa akinsit katapusan. Nakatingin ka lagi ay sa iyong bayaran. Hindi mo masasamba ang Diyos kapag nakatingin ka sa bayaran mo. Sambahin mo ang Diyos. At maunawaan mo kung saan ka magkakaroon at magbubuhat ang iyong pambayan. Hindi narinig. Sambahin mo ang Diyos at maunawa mo kung saan manggagaling ang iyong pambayan. And that is faith. And then ang isa pang suliranin sa Matthew 6:30. Kaya napakagandang iyong maunawaan. At ang sabi rito, wherefore if God so clothe the grass of the field which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Kaya kang bihisa ng Diyos. Hello? Kaya kang paunlarin ng Diyos. At ang hinihingi lang niya, faith
as big as a mustard seed. Kasinlaki ng butil ng mustasa na pananalig. Kapag nasabi mo sa iyong crisis, iniaangat ako ng Diyos. Kaya ka na sa harapan ko ngayon. You will speak to your crisis. Do not start a conversation with the devil. Pag dyablo ang nagsisilid ng negatibo sa iyong isipan, sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, sa talampakan kita. Sabihin mo sa dyablo, go to the sole of my feet. Do not entertain the devil. Marami siyang mga panlilinlang. Do not speak to the devil. Do not enter into argument with the devil. Kapag sinasabi, wala, kahiya-hiya ka, ikaw ay mamamatay na. Yang nararamdaman mong yan, bihira ang nakakaligtas yan. Huwag kang sasagot. Sabihin mo, devil, in the name of Jesus, get out of my way. Yun po'y salita ng diablo. Because he is an accuser of the brethren. Ganun lang po ka liwanag to detect that you are under attack from the enemy. Again, close your mouth. If you are under attack, close your mouth. Be still and know that He is God. Amen? Nasa panig natin ang Diyos. Buong langit ay nakaback up sa atin. Kaya ikaw at ako'y iangat. Ikaw at ako ay magtatagumpay at magtatapos na matagumpay at mahusay yung mga pangarap na pinasimulan natin na kasama ang Diyos. No faiths, little faiths. And then, sa Acts 6:5, Acts 6:5, and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochocus, and Nicanor, and Timon, and sino yung kasunod? And Parmenas and Nicolas, a proselyte of Antioch. So pansinin po natin, Stephen is full of faith. Ano po ang ibig sabihin? Nang puno ng pananalig. Na ibig sabihin, hindi ka natatakot pag puno ka ng pananalig, ngingitian mo ang mga krisis, tatawanan mo ang mga problema sapagkat nalalaman mo na yung iyong dinaraan ng kaharap na problema ay iyong tapakan, stepping stone to your destiny. O purihin ng Panginoon. So from no faith, then to little faith, then to fullness of faith. And then sa Matthew 8:10, kailangan ikaw ay umunlad, kailangan ikay umangat. When Jesus heard it, He marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Hello. Napakarami ng balo sa Israel, pero sa saripat lang, isang balo sa saripat ang pinili ng Diyos para siya'y makapaghimala. At ang makakaranas ng himala ay ang taong laging nakatingin sa sarili. Kapag siya'y nakinig sa mensahero ng Diyos at naniwala siya sa mensahero ng Diyos, kaya nga ang sabi ng Isaiah chapter 7, if your faith cannot endure, you cannot endure. Pag ang pananalig mo ay hindi nakapagpatuloy, hindi ka makapagpapatuloy. Sa another translation, if you believe, then you shall be established. Kapag ikay naniwala, ikaw ay patatatagin. Amen po ba? Kaya ang krisis mo, pagkakataon ng Diyos at pagkakataon ng bawat isa sa atin. So, ang pagsubok natin ay oportunidad ng Diyos at oportunidad natin.
Sapagkat anuman ang pagkasunduan ng dalawa, if we agree with God that He is up for something great, pag pinaniwalaan natin na ang Diyos ay may panukalang pambihira sa ating buhay, doon po magsisimulang dumaloy ang mga karunungan. And you will have a very sharp, discerning spirits, and you will receive insight, intuition, guts. Mauunawaan mo yung parang balisa ka, pakinggan mo yung iyong pagkabalisa at maunawa mo na merong sinasabi sa iyo ang banal na Espiritu, hindi ka tatakutan kundi tagumpay. Huwag kang titingin na baka ikaw ay kung ano-ano ang nangyayari, walang pwedeng humawak sa iyo malibang magpaalam sa Diyos. You cannot be tested by Satan unless he requests from God na ikaw ay kanyang susubukin. Pero wala na po, hindi na siya pwedeng mag-request. Sapagkat ikaw at ako higit pa sa mananagumpay. Si Jesucristong nasa iyo ay mas makapangyarihan kaysa kay Satanas na sa daigdig. Kaya nga unawain mong mabuti, hindi ka kailanman matatalo. Dumaan ako ng maraming pagsubok, sabi ni Pablo, at hindi ako natalo sapagkat I shall never be defeated because of the presence of Jesus Christ in my life. Kaya gayon din sa atin ang presensya ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang pipiliin mo ay mga kaibigan na may mga karanasan sa himala ng Diyos. At ang hamon ko sa inyo, gawin mo ang himala para sa iyo. Hello! Ikaw ang gagawa ng himala! Hindi ninyo maintindihan. Ikaw ang gagawa ng himala! Kaya nga nagsisimula tayo na magkaingayan, hindi na baling maingay sa simula. Basta nagkakaingayan tayo sa sobrang katuwaan at sobrang kagalakan natin sa Diyos, sapagkat sa pagsasanay na natutuwa ka sa Diyos, ikaw ay totohanan ng matutuwa sa Diyos. Oh, why are you searching for me? Don't you know that I am in the house of my Father and I am about to do my Father's business? Kapag ang iyong gawain ay ang gawain ng Ama, hindi ka pababayaan ng may-ari ng gawain. Nakukuha niyo po, ikaw ay tutustusan sa panahon na hindi mo iniisip, sa panahon na hindi mo inaasahan. Every day is a day of miracle. Every day is an opportunity of God and your opportunity to experience great miracle. And your capital is faith. Your fund is faith and your capital is prayer. Ang gagawin mo lamang ay manalangin, ang gagawin mo lamang ay magtiwala na ang Diyos ay may gagawing himala sapagkat ikaw ay laging umaasa na ang himala ay magiging pangkaraniwan. Almusal, tanghalian, merienda at hapunan at midnight snack mo ay himala ng Diyos. Oh, glory. Magtatapos ka sa isang bahagi ng pangarap ng iyong buhay para iangat ka sa susunod na pangarap. Nung una, ang pangarap mo lang ay magkaroon ng hanap buhay sa Hong Kong. Ngayon, dadaling ka ng Diyos ay sa Canada. Nung una, ang pangarap mo lamang ay mangupahan. Ngayon, bibigyan ka na ng Diyos ng sarili mong bahay. So, faith cannot be finished. Faith will be transcended by another dream. Ang pananalig ay hindi magtatapos, ang pananalig ay papalitan ng panibagong pangarap, ng panibagong pangarap, ng panibagong pangarap, at sa bagong pangarap, may bagong pangitain. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Solomon, my people perish because of what? Lack of knowledge. Without vision, my people. So, lack of knowledge and no vision. Pero ang sabi ng Panginoon, they see, but they don't perceive. Kaya kailangan na ikay nakakarinig ngayon at nauunawaan mo ang malaking intensyong gagawin sa iyo ng Diyos. Ikaw, ang iyong sambahayan, ay gagawin ng Diyos sa isang pambihirang kalagayan at kaingitan ka ng mga nasa paligid mo sapagkat ibang-iba ang iyong buhay, ibang-iba ang iyong buhay, kaibang-kaiba ang iyong tahanan, kaibang-kaiba ang iyong pamilya sapagkat sa pamilya mo ay kumikilos ang presensya ng Diyos. So let your faith be always increasing. Magpasya ka ngayong gabi. Nalalago, nauunlad ang pananalig sapagkat the source of all our provision is God alone.
ang pinagbubuhatan ng lahat ng ating probisyon ay tanging ang Diyos. Ang lahat ng kailangan ng bawat isa sa atin ay manggagaling ay sa Diyos. Sa Diyos magmumula ang lahat ng tulong. Sa Diyos magmumula ang lahat ng probisyon. At sisimulan mong gawin ito sa pamamagitan ng panalangin. Pumikit ka sandali at sabihin mo, Diyos ko, likhain mo sa aking imahinasyon ang isang larawan ng iyong nakatakdang gagawin sa akin, hindi na maraming araw mula ngayon. So tingnan mo ang iyong sarili, kung ano man yung pangarap mo, kung ang pangarap mo ay isang negosyo, tingnan mo na hawak mo na yung halaga na kailangan mong puhunan. Tingnan mo, sapagkat itong lahat ng ito hindi material ang pinag-uusapan, ito ang pinag-uusapan ay kalwalhatian ng Diyos na tayo makapaglingkod, makapagpakain sa mga kapuspalad, makatulong sa lahat ng mahirap at makapag-ahon ng mga inaapi, sapagkat kung ikay maraming pera at ito'y magaganap at mangyayari kung tama ang intensyon ng iyong paglalagyan ng salapi at paggugugulat. Kaya ngayong gabing ito, sabihin mo, Diyos ko, sa larawang nalikha sa aking imahinasyon, ako ay tutuloy, at ako ay magpapatuloy, at ako'y mananalig, at ako'y maninindigan. Itinanim mo ang isang pangitain sa aking isipan. So I respect the seed that you have planted in my imagination tonight. I will respect it, I will protect it, and I will enjoy it. And I will expect great harvest from here on. Mangyari ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng amen. Ang Diyos ay napakabuti. Amen? Hallelujah! Ikaw ay inaangat ng Diyos sa panibagong pagtatagumpay. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po ay napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.